Ako naman na yung tungkol sa woke culture. Panahon na siguro, tama lang yan, natanggalan na ng pondo yan, yung mga organisasyon na nagsusulong. Kasi talagang sabit talaga, hindi ko maintindihan kung bakit po natin na maski dito sa Pilipinas, palpak na nga yan, doon po, yung mga culture ba na gusto nilang palaganapin, yung mga trans-trans, mga partner, yung mga, yung lalaki ka, tapos idedeklara mo na ikaw ay babae. Pero malala na eh. Yung sa kanila, meron pang matanda ka na, idedeklara mo na ikaw ay baby. Imagine niyo trans baby ang tawag. Meron naman na mga trans animals. Yung tao ka, dedeklara mo na ikaw ay pusa. Aalagaan ka. Hindi po karapat dapat yan. Kaya ako, tama yan. No? Yung mga walang kakwenta-kwentang kulturang ganyan na gustong palaganapin. Sa kanila, partner, ha? Talagang mabigat yan. Yan yung ginagaya dito na naalala nyo yung may isang badingdong na gustong umihi sa CR ng babae. Kasi malaking usapin yan sa Cubao yung Amerika. partner. Cubao yata Sa nangyari. US at saka dito sa Europe. Na pag sinabi nilang babae sila, kinakailangan mong paiihiin dun sa CR ng babae. Yung mga ganyang kultura, hindi po applicable sa atin yan. Dahil iba po yung ano natin. Yan yung ina-adapt dito nila Risa Ontiveros. Tatandaan nyo, gusto pa nilang ipasok yung mga ganyang kultura na yung bata pa lang ha, hindi pa nakakaboto yung mga yan. Ibig sabihin, hindi pa mga minor, ay pwede na silang mamili ng kanilang gender. Alam mo partner, malaking usapin yan, yung mga ganyang usapan sa woke culture na ganyan, lalo na po sa Amerika. Biruin mo, ikaw magulang, nagdeklara yung anak mo na sabi niya, Dad, ako ay ang puso ko ay pusong babae. So ikaw ngayon, magulang, kinakailangan mo siyang suportahan para mag-supplement siya ng mga para pambabae, maging babae siya. Ma-enhance yung mga kanyang dibdib. Tapos balang araw, papaputol niya na yung kanyang ari. Yung mga ganun, pag hindi mo siya sinuportahan, pwede ka pang ireklamo bilang may mga ganyang kaso, no? Kaya dapat talaga yan, hindi natin ina-adapt yan. Kasi marami na po nagpag-aral, yung mga trans na ganyan, yan po ay may abnormality. No? Yung nagdedeklara ka ng iba yung kasakat. Tanggap naman natin na yung bakla at tomboy. Matagal na natin tinanggap yan. Pero wag nang umabuso na pakiramdam mo, babae ka, kaya dapat tanggapin kang babae. Kaya meron nga, partner, isa na lang, no? Yung meron nga kaugnay din yan, meron mga bilanggo na nagdeklara na siya ay trans woman. Ang kaso niya, rape. Imagine niyo kinulong siya ron sa mga kababaihan. Ang daming nabuntis, partner. Totoo yan. I-search niyo. Partner Buds, no, bago ko mapunta kay KPL, inaano ko lang, parang napaisip lang ako, parang hindi kaya ito against by nature? Against by nature talaga. May Diba? lalaki yung ari mo. Tapos, ang problema dyan sa woke culture, hindi mo kinakailangan magpaputol ng ari-arian. Idedeklara mo lang na babae ka. Halimbawa, yung pang 100 siya, yung rank niya pang 100 sa swimming, lalaki siya. Nung lalaki siya, lumalaban siya sa swimming, pang 100 yung rank niya sa US. Nung nagdeklara siya ng babae, may ari pa siya, lumahok siya, tinalo niya na yung mga champion na women. Siya na ang champion. Siya na ang champion. Samantalang yung lalaki pa siya, pang 100 plus ang kanyang ranking. Wala na palang silbi, partner Buds, yung ano dito, yung Distinction. Distinction ng lalaki o babae lang ito. Wala na pala yung ganun. Kung sumusubaybay kayo sa Olympics, yan yung problema ng Olympics boxing noong nakaraan. Oo, tama ka. 'Di ba? Nagdeklara yung lalaki. Na lalaki siya, lumalaban sa babae. Talagang magcha-champion. Biro mo lalaki versus Correct. babae. Actually, partner, bago ito bigay kay partner KPL, bago natin bigay kay partner KPL,
Meron tayo sa Pilipinas yan eh, yung pumal kay Lydia de Vega na issue na hindi daw siya di ba? Si ano, Si Elma Muros. Hindi, Elma Muros, babae talaga. Ikaw, Sino ba yun? may mga anak yun. Ay, sorry. Eh ano, si Kapiil. Gabriel, o sige. Sinabalta. Balta. Sinabalta.